Okay, sir. So, bali ganito yung mangyayari. So, once na-set nyo na, sir, na katulad nito, si counter 2, sinet ko yung tag options niya dun sa binigay yung geodata. So, latitude, longitude. Ganun yung mangyayari. So, ito, ano naman to? Hindi naman kailangan tong script. Basta okay na yan. Latitude, longitude. Tapos, punta kayo ngayon sa OBX dashboard. So, ngayon, dito, isang gagawin nyo muna is punta kayo, new dashboard kayo. So, add new panel. Ayan. So, dito is saan ba naka-set sa energy yun. And then, puntaan ko lang si counter 2, yung tag kung saan yun apply yun. So, ayan. So, let's say last 15 minutes. So, ayan. Every 5 seconds kasi yung store ko ng data, kaya ganito siya. Anyways, ganun yung niya. So, dito lang, medyo mayroong may kakaiba lang siyang gagawin. Since hindi lang value yung tinitignan natin. So, tinitignan din kasi natin yung latitude at longitude. So, hindi mag-work ng ganito lang. No? So, medyo may need lang tayong gawin para makuha natin yung latitude at longitude. So, una is iset nyo sa table view to. Ito nakikita nyo sa taas. Ayan. So, para at least nakikita natin in table format. Ayan. Ayan. So, at least nandito yung data natin. So, nasigay natin last 5 minutes lang. And so, when it comes sa GeoMap naman, sir, no, most likely, ang pinapakita lang naman doon, live data. No, so, halimbawa, hinover mo yung mouse doon sa specific area. So, gusto mo lang makita yung live data. Not unless kailangan makita yung yung historical niya. Pwede rin naman, pero parang ang pangit kasi tignan kung naka-historical. So, ito yung data natin, historical. Pero again, ang kailangan natin is live data lang for the GeoMap. So, gagawin natin sa una is i-click nyo yung pencil dito sa baba. Ayan. So, sabi ko nga, hindi siya pangkaraniwan. Hindi tayo gagamit ng graphic. Pag sinitch ko siya ulit, ito yung parang naka-user interface, no? Na natin. So, actually, pwede na natin itong i-delete itong min and then itong group by. Ayan. So, para raw data yung nakikita natin. And again, click natin ulit ito. Ayan. So, ito yung parang pinaka-query natin. So, gagawa tayo ng customized query for this GeoMap to work. Ayan. So, una, dadagdag tayo. Kung familiar kayo, sir, sa SQL, very similar siya. So, ang kailangan natin kunin is yung value. So, lagay tayo ng comma. Hindi ko ma-zoom yung so, basta may comma, space, then quotation, open quotation mark, and kunin natin yung latitude, that's close quotation mark. Okay? Then, comma ulit, space, then open quotation mark, then longitude. So, make sure, sir, tama yung spelling. So, after ng longitude, wala nang comma yan. Make sure na may space yun sa from the word. Ayan. And then, the tag name, which is the counter 2, where itong time filter, as is lang yan. And dito, since kailangan lang natin live data, lalagyan lang natin additional. So, order space by time, order by time, space, DES. So, meaning yan, kinukuha lang natin yung pinaka-latest. In order natin siya from from latest to oldest, pag ganun yung setup niya. Pero, ililimit natin siya to limit space 1. So, meaning yan, yung latest or current value lang yung gusto natin makita. So, ito yung query na to. Actually, pwede nyo nang kopyahin to. Ganyan. Then, papalitan nyo na lang yung tag dito. Diba? Yun na lang siya kasi parang pwede nyo na gawin template to. So, halimbawa, gusto ni client na makita lahat yung past 100 values niya. Gagawin nyo lang dito, limit 100. Okay? Pero, sabi ko nga, most likely, live data lang na may kailangan pag GeoMap. So, ililimit lang natin sa 1. Alright? So, again, okay na to. So, kapag tinignan natin sa table view, so meron na tayong dalawang dito. Meron na tayong, tatlo pala. Counter, which is yung value. Then, meron na tayong latitude. And meron na tayong longitude. By the way pala sa isa rin, is instead the time series ang gagawin nyo dito, gagawin nyo siyang table. Ayan. So, para mangyari nyan is makita natin lahat yung values nyo.
So ito yung value, and ito yung latitude and yung longitude. Right? So pag ni-refresh ko to, ayan, so nakikita nyo, nag-change yung value niya. Diba? And yung longitude, latitude natin, fixed lang naman siya. So pag ni-refresh ko siya, ayun, value. I-change yung value. Right? So ngayon, once ganito na yung setup natin, sir, no? Ito na yung data frame natin na tawag. So pwede na natin tanggalin tong table view. Ayan. And then nakita nyo na lang siya. And pupunta na tayo kay GeoMap dito sa select natin. GeoMap. Ayan, saan yung GeoMap natin? Ayun. Ayan. So nakita nyo, mayroon na agad kay Philippines si GeoMap. Ayan. And kapag hinover nyo siya, makikita nyo na agad yung value, latitude at longitude ng specific ano. Ito yung sinasabi ko, sir, na ano. Kung ano yung sinelect nyo dito ng mga ano. So let's say, meron din description sa tag options, di ba? So kung gusto nyo lagyan ng description, so space, comma, space, then description. Space. Then. So dadagdagan nyo lang siya kung ano yung gusto nyo i-select. So ano ba yan? So pag hinover ko, so yung description ko, wala kasi ako nakaset kaya nakanan yan. So for example, dito, no, lalagyan ko ng description to. Let's say, Philippines. Ayan. So naglagay ako description, okay, then save ko lang. Save project. Then I call it done. And then refresh ko lang to para mag-take effect. Hindi nag-take effect. Ay, every 5 seconds na. Sige, ayun. So ito na. Nag-historize na yon yung Philippines. So nakikita ko na yung description. So ano lang, ganun lang naman yan, sir. Yung mga nasa tag options, pwede nyo pang ipakita yun by just adding dito, no, sa part na to. Okay? So, sa GeoMap, una, syempre, let's say, GeoMap, palitan nyo yung name. And, ito, yung initial view nya, is nakaset sa sentro, actually dito. So, pwede nyo iset yan, sir, yung nakaset na fit to data. Automatically, sir, kung let's say marami kayong values, so pwede pa kayong mag-add, sir, no? Ayun, add kayo ng query, then let's say sa ibang tag naman. So, para mapakita yung maraming ano. So, same concept lang din. Kung ano yung ginawa natin dito. So, ganyan lang din gagawin natin dito sa mga susunod na query. So, let's say marami kayo, let's say 10 o hundreds of query na inad natin dito. So, maganda dyan, guys, pwede naman iset to ng ng specific coordinates. So, ilalagay nyo rin yung latitude, longitude, tapos kung ano yung zoom niya. Pero, I suggest, maganda yung fit to data lang. Yan. Sa fit to data, automatically, siya na yung mag-set nung parang pinaka-optimize na zoom and area. So, dito, saan ba to? Hindi ko alam kung saan area to, pero most likely, Congressional Avenue Extension, etc. Yan. So, yan yung let's say, di ba meron na tayo dyan, circle. So, ito yung layers naman, sir. So, sa layers, pwede kayong magdagdag ng ng maraming layers. So, for example, so sa layer 1, kaya circle, yung nakikita natin dyan, is markers yan. And, pwede natin actually mag-add ng layer na I think meron dito yung markers, styles, okay, symbol. Ano yung pwede mong ipakita agad yun? Ito pala yan. Text. So, pwede tayo magdagdag ng text. Ayan. So, di ba meron tayong markers, which is yung marker natin nakaset sa ito symbol. Kaya, circle yung nakikita natin kasi and yung nakaset sa atin. So, pwede naman palitan yan. So, may mga iba't ibang dyan. And pwede rin magdagdag. So, meron lang tayong kumbaga, mag-install lang tayo. Maglalagay lang tayo ng picture sa specific folder para let's say, SVG file to, sir. So, dapat naka-SVG. Kasi dito, meron din siyang mga ganito. So, let's say, gusto ko siyang palitan ng pump. Ayan, select ko lang. So, ayan, hindi masyadong kita yung pump na. And, sa size niya, let's say, pwede natin lakihan. 20. Ayan, so, medyo mas kita na yung pump. Pareho ko ng pump dahil medyo hindi siya kita. Let's say,
say itong faucet. Ayan. So medyo hindi masyadong kita kasi Anyways, ganun yung niya. Then fill opacity. Yan. So medyo lakihan natin yung opacity para mas kita. Yan. So pag hino-hover ko pala sa yung mouse, automatic nakikita ko yung latest value niya. And then since syempre yung iba gusto makita agad yung value, no, instead of i-hover pa. So may mga naman dito, which is yung text under ng text label. Ayan. So isa-select lang natin yung field na gusto natin. Which is yung value, di ba? Gusto natin makita. So nakita niyo yung value nandito na sa pero naka siya, nandun siya sa mismong icon natin o yung marker. So i-offset natin yung X niya, halimbawa gawin natin 15 by 14 or let's say 20. Ayan. So para at least nakatabi sa kanya. So, dito adjust na lang to, sir. Ayan. So 30 medyo okay na to. Mas okay na siya. Align, center, say right, left. Ayan. So mas okay pala ganito lang. Babaan natin to 15. Yan. Alright, sa offset Y naman, kung gusto nyo itaas o ibaba. So, depende na yan, sir, sa and makikita nyo, sir, merong show legend. So, makikita nyo kasi dito yung layer natin. Actually, yung layer, pwede nyo palitan yan. Halimbawa, marami kayong layer for pumps. Pumps. So, nakita nyo yung legend niya is nandito. So, may naman yan. May option naman yan to show legend na hindi. So, pag kinik nyo lang yan, maganda meron siya. Display tooltip, ay halimbawa hinover ko siya. Halimbawa pag hinover ko siya, nakikita ko yung data niya. So pwede rin naman tanggalin yun. So para pag hinover ko, di na ko siya kita. Ayan yung mga. Then layer type, ayan. So pwede yung baguhin actually yung yung parang type ng mapa. But di ko gusto yan. Saan na yun? Yung layer type to. Ayan. Ayoko niyan. So okay na ako sa default lang, yung parang dark something siya. Ayan. So pag nire-refresh ko yan, sir, ayan, nakikita niya nag-change yung value. And then, syempre, sa unit, let's say this is flow, PSI. Pressure pala. Ayan. So, nagdagdag tayo ng pressure. And if napapansin nyo, sir, color green siya. Bakit? Kasi nakaset yung threshold natin sa base na color green. So, halimbawa, gawin kong pag greater than 5 siya, is magpopula siya. So, itatype ko lang dito. Mag-add lang ang threshold na 5. Then, refresh ko lang. Hindi nag-take effect. Teka lang. Meron dito sa color. Dun sa layer. Meron tayong layer na pumps. And then, meron dito ngayon. Color pala. Naka-fix kasi. So, pwedeng i-fix or pwedeng base sa value. Pag click ko yung value, ayan, so nagpula na siya. Kasi yung threshold natin is nakaset nga, sir, na 5. Pag greater than 5, magpupula na siya. So, pwedeng yan, sir, no? Pwede nyo i-set din yan. Tapos, kung meron kayong iba't ibang object or let's say tag, na iba't iba yung threshold niya, so, lalagay nyo na lang sa overrides yun. Diba? Na let's say si pump 1, ang threshold niya ganito. Si pump 2, threshold niya ganito. So, sa override naman ginagawa yun. So, possible din yun. Right? So kapag okay na tayo dito, sir, so far, anin nyo na lang to. Laruin nyo na lang itong mga dito. Ayan. Yung mga tooltip na. Ayan. Details. Ayan. So mga ganun. Apply. So pag okay na yan, sir, is, ayan na. Pwede nyo naglakihan yan, no? Then save nyo lang. Save nyo yung map. And then, is lagi nyong set yung update para let's say every 5 seconds para nakikita ko yung latest value na. Ayan, so every 5 seconds, nakita nyo, sir, nag-update yung data natin. Ayan, so pagka pwede mag-zoom out. Ayan. So patong area na to. Ayan. Pala, sir, no, kapag nag-update kayo, sir, ito automatic kasi since naka-auto fit tayo, tiwan nyo, pag nag-zoom out ako, no, after 5 seconds, zino-zoom in niya. Kasi nga, pinifit niya doon sa data kung asan siya. So, kung let's say gusto niya lang makita yung geographical niya, pag let's say mag-zoom out kayo, off nyo lang muna, and then yun, zoom out muna kayo. Yan, pwede nyo makita. Yo. Yan. So, I have the
8.57 PSI dito. Ayan, so pwede kayo mag-zoom in. So itong kinagandahan sa geographical lang. I mean, pwede nyo zoom in, zoom out. Ayan. So yun lang naman, pwede kayong mag-add pa ng marami yan. Tulad nga, basta add lang kayo ng query. Right?